Oh, madalas po kasi mangyari yung mga ganyang online crimes eh, 'di ba? Yung mga sextortion, mga ganyan, mga libel, online libel. So, anong naman po yung mga kaso na isinampa ninyo doon sa mga suspect na yan? Kapag extortion po, parang Patong-patong na po yung mga patong-patong na kaso rin. niyan. Lahat na nang ipapile natin, hanggat pwedeng i-file, ikarga na natin. Yes. So, pwede rin natin pailan ng yung Anti-Voyeurism Act. Yun, diba? yun po. Kasama Photo rin and kung Voyeurism Act. may mahuli tayo na ebidensya na pwedeng may video and photo na nakuha sa kanilang mga cellphones or sa kanilang online Yes. account na ginagamit nila na pang takot sa tao, pasok po sila sa Photo Voyeurism Act violation. So yun na isa, kakarga rin po natin, papailan natin sila ng kasong in violation of RA 9995. Yes. Okay. Sa ngayon po ba, ano po ba ang the most prevalent cybercrime sa ating rehiyon na na-record sa inyong tanggapan, sir? Sa ngayon po, ang pinakamataas at prevalent ay ang scam. Online scam. Online scam. Okay. Ayan, napakataas. So, January to May, sa total volume ng cybercrime po. Okay. So, from January, may 162 tayo. Okay. Sa February, meron naman tayong 228. Bumaba ng konti nung March, naging 199. Then, bumalik nung April, tumaas uli. Nag-peak siya ng 230. And 182 naman ngayong May. Okay. Sa lahat sa mga online scam, sir, ano po ba yung mga nauuso na mga online scam na nai-record nyo na? Dito po sa buong Calabarzon, napakarami. Meron tayong love scam. Yan. Okay. Kagaya siya ng romance scam, meron din tayong online selling scam. Marami na dadali sa ating mga kababayan yan. Yung delivery scam. Delivery scam. Meron din yan. Ano pang scam to? Yung Nigerian scam. yun. Yan, Yung Nigerian scam kasi kasama na yun sa sa love scam. Meron, sir, yung napanood ko sa Facebook yung tawag nila dito, yung task scam. Yun. Paano po ginagawa? Ang task scam, na yan? ganito po ang Para malaman po ng mga ating mga audiences. Opo. Ang task scam po nangyayari kapag ang ating mga biktima bigla na lang makareceive ng text or invitation to have some money. Siyempre, walang pera. Ang gagawin ng ating kababayan, gustong magkapera kaagad. May trabaho daw. So, bibigyan sila ng task. Yun nga. Okay. Bibigyan sila ng task. Then, kapag nagawa nila yon, small task lang, bibigyan sila ng small amount of money. Let's say, for example, 500 pesos. May gagawin sila ngayong araw na to, 500. Kumita na ng 500. So, susunod, bibigyan na naman sila ng task. Iba na naman task. Yung task na yun, bibili. Bibili sila online, then babayaran nila, then i-deliver nila, pero babayaran naman sila nung kausap nila. Sa una lang yun, binabayaran. Pero sa susunod, kapag naging thousands of pesos na, hindi na sila mababayaran. Yung kanilang binambili online, hindi na ibabalik ng kwan. Hindi na ibabalik nung kausap nila. So, na-scam na sila. Nawala na yung kanilang pinambili, wala naman deliver sa kanila. Walang, di ba, bibili ka online. And tasking ang task lang nila, bumili online. May mga sir, yan, minsan, nagtatas sila, mag-like ka lang. Pwede rin, mag-heart ka lang dito. In every like, meron kang 50 pesos. Yun, pwede. Kung nakalimang like ka sa isang araw, so meron ka ng 250. Pero yun, sir, ibibigay sa'yo yun. Through GCash, di ba? Yun, pag gano'n, hindi ka ba ma-scam no, kapag binabayaran ka. Pero yung sinasabi ko kanina, kapag ikaw ay bumili, nagbayad ka online, pero iba ang de-deliveran, hindi ka de-deliveran, tapos, hindi ka babayaran, nawala na yung pera mo, wala ka pa rin product na kuwan. So, yun totally na-scam ka na. Yun. Kaya yung ginagawa ng mga task scam, bibili ka, papadeliver mo sa iba ang tao,
pero yung bayad na hinihintay mo doon sa kausap mo, wala na. Okay. So, yung iba, maabot hanggang daan libo. Kasi ang gagawin mo, susunod na magrereklamo ka sa kanya, ba't hindi na ako nabayaran? Sige, para mabayaran mo yan, gawin muli yung task na ito. Ibig sabihin, palalim ka na ng palalim doon sa kanya, sa problema mo. Uutusan ka na naman niyang bumili doon sa ibang online seller na palagay ko mga scammer din. Okay. Dahil sila rin yung kikita eh. So malamang magkakasapakat lang yung online seller na yan, saka yung kausap mo sa task scam. Yun yung ginagawa ng scammer sa task scam. Okay, sir, nakikita ko doon sa crime statistic ng online crimes dito sa Region 4A, mataas ang cybercrime dito po sa Cavite. Ano po ba ang factors bakit mataas po ang online crimes diyan sa Cavite compare sa ibang probinsya? Tama. Napansin nyo rin pala, no? Banggitin ko lang, ang mula January 1, 2024 to May 31, 2024, pinakamataas ang Cavite na merong 645. Followed by Laguna na merong 169 and Rizal may 109, then Batangas 67 and Quezon 11. Okay. So, ang pinaka main reason kung bakit mataas ang cybercrime dito sa Cavite dahil malapit sila sa city ng Manila. Yes. Sa NCR malapit, ibig sabihin yung mga cybercriminals madaling tumakbo at malamang baka galing pa sa Pasay or dito sa Taguig ang mga nanloloko rito sa Cavite. Tsaka maraming lusutan kasi sir ang Cavite eh. Yun, correct, diba? oo. Pwede silang tumakbo ng Laguna, pwede silang tumakbo ng Batangas, correct, o Manila, Metro Manila. Kaya madali silang makawala. Correct, diba? oo. Ito naman Quezon, kaya kaunti, dahil siguro wala pa ganong nagrereklamo. Sa layo nung Quezon, baka kung 1,000 lang na scam sa kanila or hanggang 5,000, baka tatama rin na silang pumunta. So, hindi sila nakakapagreklamo. Kaya kaunti. Pero pag pumasok na ang Quezon PCRT, malamang, mag-shoot up yan. Marami rin mga nagre-reklamo online na biktima na sa ibang part ng Quezon, Batangas, and Laguna. Yung malalayong area. Okay. Okay, classmate. Pag-usapan naman natin yung identity theft na tinatawag sa social media. Ito po ba yung tinatawag na social media impersonation? Yung dalawa pong yan ay halos parang iisa lang. Okay, paano po ito ginagawa? Yung atin pong mga online account, meron tayong account na pag identity theft, may isang tao gagawa ng sarili niyang account pero gamit yung pangalan and mukha ng ibang tao. Nanakawin yung details, pati yung mga friends list niya, i-add. I-add din yung mga friends mo. So, siya na yung kausap, yung mismong may-ari iba na. May isang account pa rin na hindi na niya magamit kasi nga nakuha na nung isang nanguha ng kanyang identity online. So, pwedeng gamitin yon sa pang-scam, manghihingi dun sa mga friends mo ng sum of money. Maliit, pero kung marami naman, malaki pa rin. Okay. Let's say, for example, sa una, manghihingi ng 1,000, 1,000 yung friends mo. So, magkano yun? 1,000 times 1,000, 1 million din. Magpapanggap lang siya. Kunwari, magpapanggap kailangan niya ng pera. Yun po. At isosolid din, manghihiram, di ba? Ganon. Correct. Knowing nung may-ari ng account, ay naano na pala yun. Tawag dito, hindi pala yung tunay niyang friends, ginagamit na lang. Correct.